Lahat
ng pagkakataon upang aming ihahayag ng paghatian mo kanino hanggang makita ng mundong kami ibig mo ay aawitan ka kailanman. At aming sampahin sa bawat pag-ibig mo lagi kami malalapit mula rito hanggang doon sa buhay namin darating walang hanggan aawitan ka. Hindi man sapat ang ibig at kulang ang aming pibig para sa'yo. Patuloy na aabig na sa'yo'y pag-ibig ko magkakailanman. Panginoon, Amen. Pagkakasin si Lord. Amen. At tayo po ngayong umaga ay walang po kasing time. Amen. At siguro ba sa susunod na gawain ay atin na lang pagsamahin. Amen. So, hindi na ako tatawag na magpapasalamat o magpatotoo. Amen. Dahil may lakad dito si Pastor Romea. Ay, dadako na lang tayo sa ating pagkakaloob. Amen? Pinagpala ba, Brian? Yeah! Hallelujah. Praise the Lord. So, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ is give thanks in grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given
Jesus Christ is and now, let the weak say, I am strong. Let the fool say, I am weak. Jesus Christ, the Lord has done for us. Give thanks. Glory to the Lord. Tayo dito kayong lahat at atin pong sabay-sabay na mag-pray. Amen ang ating mga pagkakaloob. Dakila at na magpalang Diyos sa umagang ito, Panginoon. Muli ugad kami pinagpapasalamat sa mga biyaya na patuloy mong pinagkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa mga pag-iingat mo, Panginoon, sa araw-araw namin mga buhay. Hallelujah. Kasama-kasama ka namin, Panginoon, na kung saan nangunguna sa aming daan, O God, upang makamtan o mahawakan namin, Panginoon, ang mga biyaya na galing sa iyo, God. Kaya Lord, narito ang iyong bahagi na aming dinila sa iyong bahay dalanginan. Ikaw po ang magbasbas ito, Panginoon, na maggamit sa iyong bahay dalanginan sa mga hayop, Panginoon. Ikaw po ang mag-bless sa bawat kamay, Panginoon, na nagkaloob. Ano man, Panginoon, ang desire ng mga anak ko nandito, God. Alam namin, Panginoon, na hindi lang isang beses, kundi maraming beses mo itong ibuhos sa bawat anak ko, Panginoon. Mapapalang ito, God. Kay Lord, purihin ka, Ama, sa umagang ito, Ama. Narito lang kami. Patuloy ka maghayag, Panginoon, na iyong masalita, O God, sa aming buhay upang magamit namin, Panginoon, sa mga nalalabing araw, O God, na ikaw, Panginoon, ay malapit ang magbabalik, Panginoon, sa mundong ito upang agawin mo kami, O God. Kay Lord, purihin ka sa umagang ito, Panginoon. Ang lahat ng ito ay binabalik namin sa dakilang pangalan. In Jesus' name, Amen and Amen. So tayo muli ng naising awit. Hallelujah. Jesus will crown you. At muli ay ating yakapin ang misisya natin, Panginoon, sa umagang ito. Huwag kayo pumayag na hindi po tayo mapuno. Amen. Sa umagang ito, hallelujah, ng mga pagpapala ni Lord. Oh Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing in the midst of us. Dear as you are, we are praised. And as we worship Thee, and as we worship Thee, and as we worship Thee, come Lord Jesus, and take your place. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong presensya, Lord, na kami ay iyong kinasihan mula kanina. Salangin namin hanggang ngayon ay gabayan mo kami, aming maunawaan at maintindihan ng iyong dakilang misteryo at programa na binigay at pinagkaloob sa iyong mga anak. Dinadalangin ko rin, Lord, maging sa prayer request na ito, naabutin mo ang mga may kahilingan ngayon at aming magampanan ang lahat ng aming mga duty para sa iyo, na abutin mo po ang father nila Jefferson, hallelujah, na nasa karamdaman ngayon. Puhin mo siya sa oras na ito, hallelujah, at ikaw ang gumawa ng himala sa kanilang sambahayan. And din, Lord, hallelujah, ang office mate ni Sister Apia sa oras na ito na may sakit na COVID. Pagalingin mo po at ibuin siya. Di namin siya kilala, ngunit ikaw ang higit na nakakakilala sa kanya. Sa oras na ito, Lord, ang iyong makapangyarihang kamay ang magpagaling at humipo sa kanya. Hallelujah. In the name of Jesus Christ, we give you back all the praises and glory. Amen and amen. Kaya po, nakaupo na. Umaga po sa lahat at
Diretso na po tayo sa kanyang salita. Ating na-lay down ang foundation kanina regarding sa topic na marriage and divorce, na kung saan yung mga school of thoughts, nakita natin na ang una ay yung isang school of thoughts ay makakapag-asawa ka lamang kung patay na ang iyong unang asawa. Yung isa namang school of thoughts ay kung magloko ang iyong asawa, pwede kang mag-asawa anuman ang nasahin mo. Pero sabi ng propeta, hindi po tayo tumatayo doon sa dalawang school of thoughts sapagkat mayroong mystery in between. At yun po mga kapatid ang ating tinatayuan ngayon. Sapagkat ang salita ng Diyos, we believe it always runs in continuity. All His works that He designed in the original is in continuity. All of His original works was in continuity. Hindi mo pwedeng putulin yan kahit saglit. Sa isang tinatawag na maliit lang na pagputol na gawin mo dyan, kapatid, ay masisira ang continuity ng salita. Diba? Anong sabing ganon? Sa quote, yung aming binasa kanina, sa isang tinatawag na i-break mo lang yung tinatawag na one word, misconstrue. Sabi nga, it break the whole chain. Amen. It break the whole chain. Sapagkat ang Word of God, mga kapatid, ay hindi pwedeng putulin kagaya ng isang kadena. Diba? Kaya napakalaga na maunawaan natin na kung tayo sasampalataya, ay sampalataya natin ang kabuuan. Amen. Kabuuan ng kanyang salita. Amen. Not just a part of the word, but the whole word. Diba? We must believe every word. Kaya sabi ni Jesus Christ, man shall not live but by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Now, tuloy tayo doon sa continuity ng salita. Tingnan natin dito, mga kapatid, sa all His work that He designed in the original is in continuity. All of His original work was in continuity. Kaya ayaw ng Diyos mabago, ayaw niya na ma-change. Kaya nang malalam niya ang mga creation, male and female, sabi ng Bible, it was good. Can you say amen? It was perfect in God's sight. Everything, even in nature of God, is all in continuity. In one, and here is one design out of the continuity of God. Nature is so designed so it can't sin. The original creation of God could not sin. So ang sin ay nanggaling sa perversion. At si Eve ay a byproduct, kaya siya ang naging instrument ng sin. So all sin is a perversion of the original truth. What is a lie? Is the truth perverted? What is an adultery? It's the right act perverted. So there is the perverted creature. There is the perverted whole thing. And the whole thing is spelled sin. Laying right there. And that's why the question is so great. Only a piece, a scrap made of a man to deceive him by. Ano yung piece? Ano yung scrap na galing sa tao? Yun ang babae. It's sad to say, mga kapatid, na bago nyo may manifest ang pagiging original creation, mga women sa church, ima-manifest nyo muna ang pagiging byproduct nyo dito sa earth. Amen. Kaya sa pamamagitan ng byproduct, manifestation ng mga kababaihan na ruin ng family, na disorder ang family. Can you say amen? Nawasak ang pamilya because of that byproduct. Pero sa mga believer, di ba, tayo ay hindi na natili na byproduct, nakabalik tayo, makaban sa ating original creation. Hindi doon sa tinatawag na hybrid condition, kundi doon sa pagiging original creation ng mga kababaihan sa church. Kaya sabi sa Bible, ang babae maliligtas sa pamamagitan ng childbearing. Bakit mga kapatid? Anong kaugnayan ng childbearing sa salvation ng women? Na Timothy. Sapagat through childbearing, iluluwal si Kristo.
born of a virgin. Can you say amen? Na siya magiging deliverer ng human race. Kaya kung walang childbearing, mga kapatid, hindi mapupulpil ang tinatawag na pagkakalikha sa babae. Magiging ano lang po ang babae, a piece of scrap. No? Magiging isang hybrid lang siya na design for pleasure. Nag-gets nyo mga kapatid? Kung hindi siya mag-aanak, anong purpose niya? Magpa-cute? Magpaganda? Mang-akit? Can you say amen? Maging model lang na binabayaran kung may mga product, Toyota, Kawasaki, display. Ganun lang ang magiging disenyo niya. Kaya kailangan merong childbearing. Sa pamamagitan ng panganganak, ang babae ay maliligtas. Sabi nga ng mga magulang natin, pag nagkaanak ka na, bawi na ako. Diba? Kasi nung tayo ay inaalagaan, lahat ng pasanin sa magulang. Lahat ng pasakit, lahat ng kargo. Pero nung tayo naman ang naging magulang, sabi nila, bawi na ako na nangyari na sa iyo, nagampanan mo na ang ginampanan ko lahat sa inyo. Diba? Lalaki at babae. Babae, magle-labor siya sa kanyang panganak. Diba? Pagsisisihan niya lahat ng kasalanan na kanyang nagawa. Mag-aalaga siya ng baby na kanyang inuluwal. I-raise up niya yun. Di ba? Mag-aalaga siya ng buhay na galing sa kanyang sinapupunan. Kaya sa pamamagitan nun, minamanifest niya ang kanyang purpose. Kasi ang babae pong hindi mag-aanak at hindi mag-aaruga ng kanyang anak, hindi niya na-fulfill ang kanyang purpose. Ang na-fulfill niya ay ang purpose ni Satan. Hindi po ito isang hatol sa mga merong celibacy na gift na hindi nakapag-asawa. Kundi ang ibig sabihin po, mga kapatid, kung ikaw ay mag-rapture, tuparin mo lang ang mensahe, sundin ang salita, magpakabanal, ikaw ay ligtas. Pero doon sa mga kababaihan na nagkaroon ng opportunity magkaroon ng asawa, mamuhay dito sa lupa, kailangan niyang mag-bear ng child. Amen. Bakit? Upang meron siyang panibagong ministering gampanan, aarugain ng mga bata, i-raise up, amen, para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Yun ang kanyang duty. Kailangan meron siyang birth pains. Amen. Hallelujah. Para magkaroon ng purpose ang kanyang buhay dito sa lupa. So, merong another covenant made after the fall. Notice, after that fall was made by Eve, after the fall, there was need to be another covenant made na bago. Hindi na umiral yung original na covenant dahil meron ng another covenant na umiiral. Now this is going to stumble you. But I'm going to give you the scripture. Nakakatiso dito ang another covenant. Diba? Pero bibigyan ko kayo ng talata to prove that is the truth. Notice, after the fall, Jesus said, God at the beginning made one of a kind. But now, after the fall, now we're going beyond that. The covenant was co-equal, but now, after the fall, there is another covenant made. Now, she was no longer ruler with him. Each must have a separate covenant. Hindi na po ang lalaki ang ruler para sa babae, ang bawat isa ay nagkaroon na ng tipan. Covenant with the serpent. Now, there's the covenant with the serpent, which they were all right beforehand, at the beginning, or before the beginning. And to the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow, and thy conception, and in sorrow shalt thou bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee, and not no more co-equal together at all. Because of sin, wala na ang co-equality. Diba? Because of sin, nawala na yung kanang equalness nila doon sa tinatawag na position. Now she has turned right around, and she is the ruler. Karoon na ng tinatawag na iba-ibang kobenante. Tuloy natin. 2 covenants. Now that's close. The beginning of what Jesus said, it wasn't so at the beginning.
it's another covenant. There is a covenant for the product and the byproduct. The fall brought trouble, death to every creature of the creation, making a difference in all nature. Let us notice what Jesus said about. From the beginning, it wasn't so. Now, it is not so from the beginning. It is not. It is after the beginning. Now, there is a double covenant. Adam and Eve was so equal. One day, one man, one woman. Now, the woman sinned. And what does she do? That throw them all to death. And God had to make a covenant by that. Another covenant here, it is right here in Genesis 3:16, He made another covenant. Ano po yun? The world is to be repopulated. Not by the original creation of God. Kasi ang first covenant ay one male, one female. Sa pamamagitan ng mga original na couple na nilikha ng Diyos. Can you say amen? Now, the world is to be repopulated again, not by the original creation of God, like in the beginning. Not by the original creation, but by sex desire. Now, that takes care of the beginning. Doesn't it? In the beginning, there was only one man and one woman. One male and one female. But when she crossed that line and brought this sin, now the world is to be repopulated again by sex, not by creation, but by sex. See there, where the woman is at now. But that's the way the world is repopulated today through women. So in the beginning, spoken word, diba? Magluluwal mga kapatid ang babae sa pamamagitan ng spoken word without the knowledge of good and evil. Pero hindi na po yan ang umiral, mga kapatid, ang kanilang pinakinggan at ang kanilang pinartake ay tree of good and evil. Kaya under ng another covenant na to, na tree of good and evil, marami pa pong mga masalimuot na kobenante ang darating. Diba? Kaya through sex, the world is repopulated again. Okay? Hindi lamang po, mga kapatid, nagkaroon ng tao dahil merong isang couple na nagsama. Maraming form ng tinatawag na pag-aanak na sa pamamagitan ng knowledge ng good and evil ay inanak through polygamy, through adultery, nakuha nyo? Through bigamy. At iba't ibang mga klase, mga kapatid, ng mga aksidente na nangyari sa mundo. Can you say amen? Lahat po yan ay sa pamamagitan ng permissive will na pangyayari sa buhay ng tao. Kaya nang pinilit ni Eva, yung tinatawag na i-introduce niya yung permissive will, yung knowledge of good and evil, sumunod na po ang napakaraming mga kobenante ng tinatawag na pagre-reproduce. And that's the reason Jesus had to come through the woman to bring it back to its original beginning again without sex desire. He is the virgin born, siya ang type. Hallelujah! There will come a time where it won't be no more sex, but God shall call His children from the dust of the earth back like they was in the original. Yun po ang original na plan. Any woman, but through the molding of the clay and the cosmic lights and the petroleum, He will create again like He did in Adam at the first time. And Jesus made this possible by God's making Himself a man and come into the world so He could die through this woman. Now is testing time by sin. This another covenant that was introduced with nature is only a type of Christ and the bride. Ano yung original covenant na inintroduce? Then when the double covenant was made by man and woman through sex, another covenant altogether, not the original covenant, but another covenant. Now what's introduced? Polygamy in all. Then after the beginning, polygamy was introduced, both in man and in beast. After the beginning, the fall.
Pag sinabing after the beginning, yung fallen condition. Ang fallen condition ng tao, mga kapatid, ay pumasok na po sa another covenant. Hindi doon sa original covenant. Kaya nang tanungin si Jesus, can a man, sabi gano'n, divorce her wife and marry another? Sabi ni Jesus Christ, it wasn't so from the beginning. Kasi yung first covenant ang tinutukoy niya. Pero yung nagtatanong, gusto niyang ipasok yung second covenant. Why did Moses writing o allow the writing of divorcement? So alam na natin, di ba? Didibatiin niya lang si Kristo. Bakit daw si Moses inallowed ang tinatawag na marriage and divorce? Sabi ni Jesus Christ doon sa Pharisees, because of the hardness of your heart. Diba? Dahil sa katigasan ng inyong mga ulo. He preached marriage and divorce. But in the beginning, it wasn't so. But in the first covenant, it wasn't so. Now, we are in the second covenant na introduce ang maraming tinatawag na form of reproduction. Can you say amen? Ngayon, merong reproduction na walang sex. Anong tawag doon? Ayun, yung ini-inject doon sa womb ng babae, yung similya. Diba? May tawag sila doon. Ano? Ayun. IVF. Kaya lang yun ay hybrid form ng multiplication. Pag hindi nag-match yung dalawang seed, yung bata magiging hybrid. Magkakasakit, magkakaroon ng allergy, at magiging maiksi ang buhay. Kaya sabi ng prophet, hindi niya pinermit ang mixed marriage ng races. Kasi iba't iba ang gene nun. Kasi ang pag-aasawa, by foreknowledge. Kailangan katadyang mo yung naka-ordain sa iyo. Pag katadyang mo yun, yung magiging supling ninyo, perfect. Pag hindi, through science, through internet, sinerch mo lang, ito, gwapo. Magkano ang bayad dito sa cell nito? Ako, 1 million. Bakit 1 million? Kasi matalino tong may-ari ng cell na to, ng seat na to. Sige, buy, click. Kasi may online banking siya eh. Pag in-inject yun sa kanya, gusto niya yung magiging lahi niya, ganon. Eh, ibang lahi. Hindi nag-match doon sa lahi niyang Pinoy. Ano nangyari? Hybrid yung anak niya. Diba? May mga deficiency sa katawan. Ang ilan ay namamatay. Why? Yun ay tinatawag na another form ng tinatawag na reproduction. Yun ay another covenant na hindi na perfect. Diba? Kaya ang ilan ay lumitaw dahil sa permissive will na tinatawag na reproduction. Pero ang pag-i-exist niya sa mundo, hindi iyon permissive will. Inallow ng Diyos yun na isilang ka. Diba? Sa wrong time. Tama? Doon sa tinatawag na wrong timing. Wrong covenant. Can you say amen? Kaya hindi mo po mapipigilan yun. Diba? Bakit ganun? Bakit? Pinanganak ako, ang magulang ko, ganun na, hindi na lawful na asawa ng tatay. Ba't sumulpot kami sa mundo? Nakita mo, di ba, may katanungan? Kasi inalaw na ng Diyos ang law of reproduction na yun na mangyari para dumating ka sa mundo. Okay? Kasi hindi naman yun ang perfect mo na birth. Nag-gets nyo? Dadating din ang panahon, ang perfect birth mo kapag na-new birth ka. Kasi lahat yan ay flesh. Si mama, si papa. Nahiwalay si papa doon sa una niyang asawa, nakilala si mama. Sinilang ako. Inalaw lahat ng Diyos yun dito sa second covenant. Nakuha niyo mga kapatid? Dahil ikaw ay seed. Sa iyong appointed time, darating ang real birth mo, which is the new birth. Amen. Pinermit niya ang ganong mga bagay. Kaya sa Old Testament, merong another covenant na umiral. Kaya pagkatapos ng tinatawag na bigamy,
na-introduce ang polygamy. Kaya sa Old Testament, 1 David, 1,000 wives. 1 Solomon, 1,000 wives. Isang Abraham, may Agar, may Ketura, mayroong iba-iba siyang mga concubines. Si Jacob, yung 12 anak ni Jacob, sa ilang nanay po yun. Diba? More than one na nanay. Bakit? Inalaw niya na yung tinatawag na kobenante na yon sa lumang tipan. Umiiral. Nakukuha niyo mga kapatid? Kaya yung mga bagay na yon ay hindi na ayon sa beginning. Eh anong sabi niya dito mga kapatid? Basa ako. David the king, which represented Christ, hold that in your mind. David represented Christ. Do you believe that? Kasi David is a king. Christ is also a king. Christ is going to sit on his throne, and David, a man after God's own heart, had 500 wives. What I mean, David with his 500 wives, Solomon with his thousands, and Solomon is the son of David. In the natural, which represent Jesus Christ, the son of David, in the spiritual. But that's natural sex life. This is going to be spiritual created. So, ang tinutukoy niya na polygamy ay spiritual created. Why? Created. That's the way it was at the beginning. Kasi sa in the beginning, ang pagdami ng tao ay sa pamamagitan ng spoken word. Pero pagdating ng tinatawag na another covenant, but not now in this life. We live in now. Ano yung buhay na ibinubuhay natin ngayon? Mga kapatid, andyan ang bigamy, andyan ang polygamy. Kaya sa Bible, sa Isaiah, sasabihin ng 7 babae, pakisamahan mo kami. Isa lang lalaki ha. Bubuhayin namin ang aming sarili sa aming sariling pagod at hirap at pawis. Ibigay mo lang sa amin ang iyong pangalan. Anong tawag doon? Polygamy. So, umiiral yan sa mundo at nangyayari. Can you say amen? Sa mga hari, sa mga leader, nangyayari yan, mga kapatid. Pero sa spiritual na tipo, okay, si Kristo lamang ang pwedeng gumawa at tumupad niyan na siya nag-iisang hari, tayo ang maraming nobya. Can you say amen? Sa spiritual na standpoint. Amen? Pero sa pagiging hari, kasi maaari mong koten para maging legal yan sa panahon natin, bakit si David ang daming asawa? Si David ay hari. May hari pa ba ngayon sa ating panahon? Wala. Pag naging Christian ka, hindi na ikaw ang hari. Si Kristo na ang magiging hari. Di ba? Pag ikaw ay priest, ang requirement kung ikaw ay priest, a husband of one wife. Hindi ka pwedeng dumoble o tumriple o lumima o 10. Dahil ginaya mo si David, dinaya ko si David. Eh si David ay hari. Hari ka ba? Ang mabigat mga kapatid, kung mag-claim ka sa panahon na to, hindi ako hari. Diyos ako sa laman. Yun ang matindi. Diba? Sabihin mo sa mga tao, Diyos ako na nasa laman. At walang ibang Diyos sa mundo maliban dito sa atin. So higit pa sa hari ang may exercise mo. Diba? Pwede mong gawin anything. Kasi Diyos ka sa laman eh. Meron bang mga alagad ng Diyos na tututol sa Diyos? So lahat ng naniniwala sa Diyos ay susunod doon sa Diyos-Diyosan na yun. Nakukuha nyo? Kaya iiral ang iba't ibang klaseng immoralidad sa laman. Kapag ang pinanghawakan ng isang tinatawag na namiminuno, mga kapatid, ay ang second covenant. Ito ay reproduction sa pamamagitan ng sex birth. Nakuha nyo? At hindi ka babalik doon sa original na pattern na one male, one female. Kaya lahat yan ay permissive will. So, didiretsahin ko na mga kapatid, now we find out death was cause. And death is the cause of sin of the woman.
come through the woman, not the man. So, ang tinatawag natin kamatayan ay nanggaling sa babae, hindi sa lalaki. Kasi sa lalaki, mga kapatid, ando doon ang tinatawag na original creation. Sa babae ay byproduct lang. Kaya kailangan ng mga kababaihan sa atin ay maborn again. Ang tipo ng ministro ay tipo siya ni Kristo. Kaya sa Old Testament, Leviticus 21 verse 7, anong sabi? There is no minister that can marry a widow. Did you know that? What you want to read that? Leviticus 21 verse 7. Kasi ang minister o ang priest ay sagrado. At kailangan meron lang siya ang tinatawag na one wife. A husband of one wife. Diba? Yun ang requirement. May mababasa ka ba sa Bible, sa New Testament? A minister must be a husband of 1,000 wives. Wala. Ang iniabilin sa Old Testament, a minister must be a husband of one wife. Dahil tipo ng bride, mga kapatid, ang white, pure and virgin. Can you say amen? Kaya sabi nga, because they handled the fire of God, the priest did. Eh, hindi mo pwedeng itipo ang priest sa king. Diba? Ang priest, isa lang ang asawa. Eh, bakit yung king, maraming asawa? Eh, hari yun. Ibig sabihin, political standpoint yun. Pag political standpoint, pag sinabing hari, sabi nga ng Diyos kay Samuel, pag pinili nila ay hari, kukunin ang kanilang lupain. Pag nagustuhan ng kanilang mga anak, kukunin ang kanilang mga anak. Kukunin ang kanilang mga properties. Samantalang ang ating kobenante ngayon, God and church, susunod kayo sa propetang susuguin ng Panginoon, pero hinahanap nyo hari. Hindi kasi moderno ng panahon, kailangan hari na. So, binigay ng Diyos yung kanilang kagusto. Sige, hari ang gusto nyo. Bibigyan ko kayo ng hari na kukuha sa inyong mga karapatan, kukunin ng inyong mga anak, kukunin ng inyong mga asawa, kukunin ng inyong mga ari-arian. Nagtatak sila eh. Ayaw nyo na sa aking paraan. Inalaw sila ng Diyos. Kaya na-introduce yung tinatawag na mga polygamy mostly sa mga hari. Na-adapt na rin ng mga mamamayan. Diba? Kagaya ni Jacob, kapag asawa siya ng marami, na-adapt na sa Old Testament, na i-practice na. Ngayon, dumating itong message. Paano natin ipoposisyon ang ganyang bagay? Hindi ka ba na new birth? Pastor, ako may living wife. Kaya lang hindi naging successful ang aming living wife. Napunta ako dito, nakakilala ng sister sa inyo, anong gagawin ko? Kung nakapag-asawa ako ngayon ng pangalawa. Sabi ng prophet, stay where you are. Hindi sinabi ng prophet na, oh, hiwalayan mo yan, bumalik ka doon sa una. Hindi ganun, mga kapatid. Pastor, anong gagawin ko? Ang situation ko ngayon, meron akong isang wife na sinusuportahan doon, meron ako ngayon bago ngayon na siya ko ngayon na living partner. Hindi sinabi ng propeta na, sige, gawin mo yan, ituloy-tuloy mo yan. Do it again. Be ye multiply. Hindi niya tinolerate, mga kapatid, na magtuloy-tuloy yun. Kung hindi, manatili ka doon sa pinaka-presente na mahal mo. Suportahan mo yung mga pamilya na kinagis na nagkaroon ng tinatawag na bahagi sa iyo. May message po yan. Si Abraham, hiniwalayan niya yung mga concubine. Nag-stay lang siya kay Sarah dahil talagang nagwala na si Sarah. Sabi ni Sarah, hindi ako babayag. Hindi pwedeng magmana, mga kapatid, the seed shall not be heir with the shock. Hindi pwedeng magmana ang butil doon sa mga balat. The same, equal na tinatawag na blessing. Kundi hiwalayan mo ang mga tinatawag na bondwoman at sons of bondwoman. Ang bigat, di ba? So mabigat sa loob ni Abraham. Umiira ng polygamy, mabigat sa kanyang kalooban.
Pero sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Nirelease niya yung bondwoman, sinuportahan niya, yung anak niya doon sa bondwoman, pinalayas niya, at yun ay si Ismael. Yun yung mga naging mga Islam ngayon. Nakukuha niyo mga kapatid? Sila din ay half-brother na mga Israelites. Yun ay for a purpose. Pero hindi na natili si Abraham sa ganong kondisyon. Kaya sinabi ni Brother Branham, dito tayo magtatapos, nagpayo siya tingnan natin. But now the seals are open. The Spirit of truth directs us to the Word. And that explains why all the mistakes has been down through the ages. Kasi wala pang opening ng seals. Marami pang mga mali. Marami pang mga bagay na hindi nila alam sa church ages. Because the seals was not open. This was not revealed. It's true. Kaya na mabuksan ang selyo, kasama po lahat ng mga iwaga, including na ang marriage and divorce, included na lahat ng schools of thoughts na na-mix up, ay nabuksan at naging malinaw ang stand ng prophet. Amen. Tinuro din po ni Paul ang marriage and divorce. Sa 1 Corinthians chapter 7, di ba alam nyo at familiar kayo doon sa verse, anong sabi ni Paul? Okay, kung nais makisama ng babae sa kanyang asawang lalaki, ay manatili siya. Huwag iiwalayan ng asawang lalaki dahil ang babaeng hindi sumasampalataya ay naniniwala sa kanya. Maaari siyang maligtas sa pamamagitan ng kanyang pakikisama. At ang kanilang mga anak ay hindi natatawaging bastardo. So, ibig sabihin, illegitimate, yung binunga. Maliligtas din ang kanilang mga anak. At hindi natatawaging bastardo yan kahit pa pangalawang asawa mo yan dito sa message. Sa mata ng mundo, siyempre, illegitimate. Pero sa mata, mga kapatid, ng Diyos at ng salita ng Diyos, pardo na yan. Hindi na po tatawagin yan mga illegitimate grandsons and daughters. Diba? Akusahan ka ng mundo, ay, mga anak mo, ganun. Diba? Broken marriage, broken vow. Mga apo mo, illegitimate sa mata nyo. Sa mata ng Diyos, sila ay legitimate grandsons and daughters sapagkat inalaw ng Diyos yung second covenant na yon para mag-exist yung mga predestinated seed. Eh sabi ko nga sa inyo kanina, ako istriktong tao at napakaigpit. Yung connection nito, nakarating sa akin, Pastor, si Paul ba, totoo bang sasali sa pageant? Aba, hindi, wala akong balita dyan. Hindi, Pastor, sumali. Lahat ng higpit, ginawa ko na. So, na-control, panandalian. Kasi yan po ang naging cause eh. Yung sin na yun eh, yun ang naging cause. So then, napigil, na humayo ako sa Palawan, then, napwersa siya na ituloy. Kasi meron siyang demanda kung hindi niya tutuloy. Yun ang nangyari, mga kapatid. Kaya, nung nanalo siya dyan sa pageant na yan, nagkaroon siya ng tinatawag na benefits na college, ano tawag dito, scholarship. Yun yung ginamit ngayon ni Micah. At doon niya nakilala yung yun. Diba? Yung kanyang second partner. At yun, inanak sila. Pinigil ko lahat ng pagpigil. Yung bata, ayaw kong makita. Na sinabi, nakabuntis na, ganun na, ayaw ko nang makita. Yung magulang sa side, gusto pang pigilin na huwag iluwal, uminom ng mga pills. Diba? So, yun po mga kapatid. Pero ang purpose ng Diyos kailangan ma-fulfill. Wrong time, wrong relationship, pero nag-exist. Sino po sa inyo may ganong istorya? Diba? Ilan sa atin ganon. Pero hindi po ibibilang ng Diyos na hindi ka right. Kahit na wrong family, wrong season, kailangan mag-exist ka dito sa mundong ito dahil may another birth ka na original birth na mangyayari sa'yo. And that's the new birth. Bless is bless. Lahat ng yan, mga kapatid, ay nangyari dahil sa permissive will ng flesh. Kaya nga sabi nga,
yung first life mo ay permitted nature. It wasn't given by God. It was a permitted nature by sex program ipinroduce ang old soul. Kaya kailangan mamatay tayo sa old soul para tayo malipat dito sa another birth, which is the word birth. Nakukuha nyo mga kapatid, yun ang original creation. Kaya mga kababaihan sa church, pag na-new birth kayo, hindi na kayo byproduct. Naririnig niyo yung word, byproduct. Aray ko, pastor, aray ko, nasasaktan naman kami. Hindi na kayo mga kapatid byproduct, original creation na kayo by spoken word. Hindi na kayo binibilang na mga wicked, na mga kababaihan, nakuha nyo, na ang trato ng mundo ay sex toy lang, pang beauty pageant lang, pampaarte lang, no. Kayo ay mga original creation na because of the new birth. Nakukuha nyo mga kapatid? Hindi na tayo itatrato ng mensahe na gano'n na degraded. Kasi ang women lang, kaya niyang iwan ng anak. Basta lumakwat siya. Women lang yun. Rumampaw kung ano-anong gawin niyang kamunduhan sa buhay niya, kahit yung mga anak niya, ganun ang nangyayari, hindi siya human. Siya ay hybrid. Nakuha nyo? Pero pag na-born again ka, na-change ka, magkakaroon ka ng tinatawag na affection sa mga bata, kagaya ng inaing manok. Kapag lumilipad na yung igil, gaganyanin ng inaing manok yan. Ipagtatanggol niya yan. Ibubuwis niya ang buhay niya dyan sa agila o sa ahas na yan. Gustong kainin yung kanyang mga sisiw o protektahan na niya yan. Pero yung tinatawag na women lang, walang pakialam yan. Bahala kayo, andyan ang tatay nyo. May kayo ng dede sa tatay nyo. Nagbibigay ako niya ng allowance. Basta yung gusto ko, gagawin ko. Pa-cute, kung ano-anong gagawin niya. Excuse sa term, ha? Kung ano-anong term masasabi natin, mga kapatid, sa panggigigil sa ganyang klaseng mga kamalian na yan. Can you say amen? Yun ay original sin. Cause of the original sin. Pag may nanay na umaarte-arteng ganyan, mga kapatid, matapos dapat alagaan ng anak, di ba? Maging pang-pamilya lang ang kanyang gawin, nag-aarte-arteng ganyan. Yan po ay nauuwi, mga kapatid, sa permissive will. It wasn't so from the beginning. Paano kung may makyutan sa'yo? Anong gagawin mo? Ano ang next step? The adultery. Can you say amen? The fornication o unclean living. Kaya dapat ang mga babae ay maggayak na maiinhin. Hindi maging kaakit-akit sa mata ng iba. Maging simple, modest apparel. Can you say amen? Para ma-preserve ang virtue ng family. Pero pag umaarte-arting makamundo at nagmamaasim na ang itsura sa mundo at gusto niyang, di ba, gayahin yung passion ng mundo, abay, teka, there's something wrong. Di ba? Yun ay another covenant ang kanyang gustong i-fulfill. Diba? Pero ang born again, ang na-new birth na mga believer na kababayan sa church ay magiging humble, magiging simple. Hindi sila kukuha ng authority at duduminahan ng kanilang mga asawang lalaki. Dahil sila nga ang cause eh. Diba? Sila nga ang cause ng sin. Sila ang cause ng original sin. Eh ang gagawin nila, mag-humble na lang sila sa mga asawang lalaki. At sasabihin nila, so be it. Kasi kayo ang head. Kaya ang pamilya magulo kapag ang nagre-reign babae. Ano mang form. Unbeliever o sabihin mo church goer. Pag utak ng babae ang nagpapalaka doon sa buong pamilya, magulo. Kasi hindi po yon ang delegation ng authority. Ang delegation ng authority, si Kristo, ang kanyang ulo ay ang Ama, at ang ulo ng iglesia ay si Kristo, at ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang ulo ng bawat babae ay ang asawang lalaki. Di ba? At ang ulo ng tinatawag na babae ay pastor. Tapos na po yun. Dumirekta siya kay pastor, hindi dumaan sa asawang lalaki. Madudominahan yun. Di ba? Madudominahan yung buhay nila. Mababypass yung head na asawang lalaki. I-disrespect na ng babae. Hindi, yan na si pastor eh.
Di ba? Siya na yung husband ko, spiritually speaking. Ang masaklap, baka pati physically speaking, siya rin yung husband mo. Di ba? Nakuha niyo mga kapatid, yung maling implementation ng authority. Ang authority dapat according to the word. Pag hindi na according to the word, ang authority, yan ay false authority. Di ba? Walang character. A power without a character is satanic. Can you say amen? It's of the devil. Kaya ang tunay na pamamahala at pamumuno, it must be according to the word. Can you say amen? Kaya ang prophet ay nagabilin sa aking last and final na statement. Mahaba pala to. Meron kasing lakad. Mamaya tutulungan namin. May anong tawag dito sa lakad na ito? Yung mamamanhikan, walang ama. Kami siguro ang gagawing ama eh. Kaya makikipag-usap. Hindi ko pa alam yan. Wala pa akong karanasan sa ganyan. Kaya paano kaya ang gagawin sa ganyan? So, kami ang gagawin parang tatay-tatayan. Kaya sa ating closing, okay, basahin natin yung pinaka-final na instruction ng prophet. Diba? Dito sa tinatawag na age na ito, na ating ikinabubuhay, haba pala nito. Pwede natin ituloy ito next meeting. Babasahin ko yung conclusion ng prophet. Diba? Nahabilin niya. Yan. Ito ang habilin niya sa mga ang kaso ay adultery, ang kaso ay dinatnan na polygamy, may iba-iba ng mga asawa. Ito ang payo ng propeta. Now you believe this to be true. Believe it to come from God. Kailangan, paniwalaan mo na galing sa Diyos yung sasabihin niya. And by the vindication of His cloud and His message that's brought me this far, should not God upon the mountain permit me to do the same thing? To suffer you to go on the way you are? Pinahintulutan kayo na gawin yung mga bagay na umanatili. And to do it no more. O anong kaso mo? Polygamy. Huwag mo nang gawin ulit yan. Do it no more. Go with your wives. O, ilan ang asawa niya? 2, 3, ilan? Suportahan mo yan. Diba? Live in peace. For the hour is late. The coming of the Lord is at hand. We haven't got time to break these things up. Don't you dare try to do it again. Kung magdadagdag ka pa, dinatnan ka, 2 na, gagawin mong 3, gagawin mong 4, don't you try to do it again. I'm speaking only to my congregation. Kasi kung hindi ko naman congregation, di naman maniniwala eh. Yun ang taught ni Brother Branham, I'm speaking only to this church. I'm speaking only to those who believe this message. Don't do it again. Don't you try, try do it again. I'm speaking only to my congregation. If you are married, and God bore me witness on that, on the mountain that I could say this, a supernatural revelation because of the opening of the 7 seals. And this is a question in God's word. Let them go on in as they are and sin no more. Padagdag ng padagdag yan. Parami ng parami yung mga cases na ganyan. There's something wrong. Diba? Hindi mo tunay na naintindihan ang mensahe. Dinatnan ka. Anong ipapayo mo, pastor? Dinatnan ako, pastor. Ang asawa ko 5. Ang payo ni Brother Branham is stay where you are. Doon sa panlima ka mag-stay. Yung mga naging anak mo doon, tulungan mo. Gawin mo yung duty mo ron as a father para sa kanila. Pero yung personal na buhay, dito na sa pinakalas mo, igugol. Can you say amen? Paano kung ayaw pa rin nilang mag-asawa? Nasa kanila yun. Diba? Binigyan mo na sila ng rights. Binigyan mo na sila ng laya. Basta sabi ng propeta, stay where you are. And you say amen. Naintindihan niyo mga kapatid? And don't sin no more. Then mabalitaan mo. Ba? Sumampu pa. Hindi po yun nagre-repent. Hindi po yun nagsisisi.
Binigyan na nga siya ng biyaya eh. Can you say amen? And tell your children na that is wrong. Huwag mo nang mungkahiin yung mga anak mo. Alam mo, tama si papa mo. Gawin mo ang style ni papa. Kaya doon sa maling turo ng polygamy, merong isang nakita ko na clippings yun. Ang tatay niya kasi 5 asawa. So, nagsikap siya sa buhay. Talagang masipag naman yung tatay niya, binuhay yung 5 na magkakapatid. Dami nga nila magkakapatid, 5 eh. Ang duplication sa kanya ng kanyang ama, magsisikap din ako sa buhay. Para kahit 100 ang maging asawa ko, buhay sila lahat. Na-fulfill niya. Sa pagsisikap niya sa buhay, trabaho niya, gumawa siya ng isang malaking bahay, nandun lahat. Sustentado lahat yun, may kanya-kanyang mga kwarto yun. May kanya-kanyang mga duties and responsibilities yun. Kasi ang na-duplicate niya sa isip niya, yung ginawa ng kanyang ama ay tama. Pero sa message, sabi ni Brother Branham, sabihin mo sa iyong mga anak na yun ay mali. Na polygamy is wrong. Yan ay pertain kay Christ at sa church. Yung many wives, many church members. Huwag mong iliteral na kagaya sa hari, ba na magustuhan mo iyo, hindi po spiritual ang iyong approach. Hari ang approach mo sa iyong simbahan. Kaya, pasamantala ka muna itong i-ano ko, dahil limitado po yung oras. I hope na-catch nyo yung pinaka-thoughts ng prophet. At nadako tayo sa prayer ngayon. Hallelujah. Tumayo tayong lahat. Glory to His name. Prayer request kay Arlene at Elmera to have a peace of mind and to overcome the personal problems. Si Brother Glenn nag-request kay Arlene Elmera. At kanina napag-pray na po natin yung isa. Kagalingan sa lupus at mag-negative sa brain tumor si Maria Lourdes Santos. Maria Lourdes Santos, brain tumor, at saka si Arlene Elmera na peace of mind. So let's pray. Diyos naming banal, na puspos ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kadakilaan. Sa iyo tinataas namin ang mga kailangan ito ni Arlene Elmera. Hallelujah. At si Maria Lourdes Santos sa kanyang lupus. Ikaw ang buhay at makapangyarihang Diyos na aming pinananampalatayan. Kiniklaim ang bawat salitang ito sa iyo na i-bless mo at kahabagan ang mga taong ito na makamit nila ang kagalingan, Panginoon, sa iyong pangalan. In the name of Jesus Christ. At kami na patuloy na nananalig sa iyong mga aral at mensahe ay panatiliin mo matatag at matibay sa pangahawakan sa iyong mensahe. Pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga anak na narito ngayon at lahat ng naabot ng iyong tinig online. I-bless mo sila lahat at maging ang aming paglalakbay. Salamat sa iyo, Panginoon, para sa aming further ministry na gagawin. Ikaw ang manguna sa amin at gumabay maging sa lahat ng mga kapatiran dito. Yes, Lord. We give you back all the praises and glory. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. So, ating meeting, pag-pray natin na sa mga susunod na buwan ay mag-new normal na po tayo. Mag 50% na ang ating attendance. God bless you all. Amen. God bless you all. Aray ko. Kita.